Sinabon ni Senador Erwin Tulfo ang Meralco dahil sa patuloy na pagpasa ng systems loss charges sa mga consumer. Di raw makatarungan na pati ang mga nakaw na kuryente. Kailangang pasanin pa ng taong bayan. Narito ang agenda report ni Hannah T. Bakit kami lagi? Kayo wala na ba kayong sasagutin na losses? Puro na lang sa tao, pass on, puro pass on. Lahat na lang pinapass on. Napakagandang negosyo pala nito. Hindi ko naisip sana nagtayo lang ako ng electric company din para na generation at saka distribution para napakasarap pala na negosyo na ito. Walang losses. Sa tao nyo lagi sinisingil. Sinermonan ni Senate Energy Committee Chair Erwin Tulfo ang Meralco dahil sa umano'y pagpataw ng dagdag gastusin sa kuryente sa mga customer nito. Ang punto ng senador, bakit kailangang isama sa bill ng mga Pilipino ang ilang pagkalugi ng mga kumpanya? Isa sa mga tinutukoy sa pagdinig, ang system loss na nakikita sa ating mga electricity bill. Ito ang singil para sa kuryenteng hindi na ihahatid sa mga consumer. May dalawang uri ito ayon sa Energy Regulatory Commission. Ang technical system loss na dulot ng natural na pagkawala ng kuryente habang dumadaan ito sa mga linya. At ang non-technical system loss na nagmumula sa mga jumper, illegal connection at iba pang uri ng pilferage. Gets naman daw ni Tulfo kung sisingilin ang technical losses. Pero dapat nang pag-aralan kung bakit pati ang mga pagkawala dahil sa pagnanakaw ng kuryente ay shouldered by consumers. Sumang-ayon naman ang ERC na may bahagi ng non-technical systems loss na nasa kontrol ng distribution utilities at pwedeng higpitan pa ang mga hakbang laban sa mga nagnanakaw ng kuryente. Isa sa mga pinag-aaralan ng ahensya ang posibleng pagpapababa o pag-aalis ng allowable cap para sa non-technical systems loss. Pero giit ng Meralco, mababa na raw ang kanilang non-technical losses at agresibo sila sa paghuli ng mga nagnanakaw ng kuryente. So ang solusyon, kung gusto natin i-eradicate ang or tanggalin talaga ang non-technical loss, kailangan damihan namin yung personnel na 24/7 nag-i-inspect dito sa mga kabahayan na to at nakabantay sa bawat siguro bawat isang kilometrong poste na umiikot sila o rumoronda sila at napakagastos po yun. Hindi naman kumbinsido si Tulfo. Normal daw sa pagnenegosyo ang pagkakaroon ng losses. Dapat you have to be prepared for that. Pinag-aralan ko po sa eskwelahan yun eh. Normal po yun sa isang negosyo na magkaroon ng losses at dapat meron po kayong allowance lagi for losses. I had a degree po in business management kaya alam ko ho yun. Nirerepaso na ng Senate Committee on Energy ang mga posibleng pag-amyenda sa EPIRA Law. Doon kasi nakapaloob ang charges na ipinapasa sa mga consumer habang tinitingnan din ang posibleng pagbabago sa paniningil ng system loss. Utos ito ng Malacanang matapos isama ni PBBM sa kanyang ikalimang sona na amyendahan na ang 25-year-old na batas na ito. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Muling isinulong ni Navotas Congressman Toby Tiangco ang panukalang alisin ang system loss charges sa kuryente. Git ni Tiangco, di dapat ipasa sa mga consumer ang gastos na dulot ng pagnanakaw ng kuryente at mga inefficiency ng utility companies. Umaasa raw siyang maaprubahan ang panukala dahil suportado ito ni PBBM. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.